Isang 26 anyos na bagong kasal na nagngangalang Mia Santos ang walang bakas na naglaho mula sa pasilyo ng kanilang kondominium. Tumawag ang kanyang asawa sa mga autoridad at iniulat na lumabas lamang ang kanyang misis upang magtapon ng basura at hindi na nakabalik pa. Masusing hinaluhog ng mga pulis ang tahanan ng bagong kasal at matinding inimbestigahan ang asawa, ngunit walang natagpuang anumang bakas o ebidensya. Lumipas ang 7 taon at noong panahong nakalimutan ng lahat ang kasong ito. Isang hindi nagpakilalang impormante ang biglang tumawag. Ang tumawag ay ang security guard ng condominium. Sa nanginginih na boses, sinabi niya, "May nakita po ako noong gabing iyon. Bakit nanahimik ang guwardiya sa loob ng 7 taon? Ano ang nakakagimbal na katotohanang nasaksihan niya? Ngayong araw, susubukan nating tahakin ang katotohanang ibinaon noong araw na iyon. Ang makwentong nababalot ng anino, ang pinangyarihan ng krimen, ang ngalihim sa likod nito, at ang mamapiraso ng puzzle na hindi mapagtakpi-takpi linggo-linggo nating alamin ang katotohanan sa likod ng mga misteryo. Mag-subscribe na sa aming channel ngayon at sumama sa aming pag-imbestiga." Noong Mayo 15, 2003, sa isang kilalang condominium complex sa Makati City, kalilipat lamang ng bagong kasal na sina Mia Santos at ng kanyang asawang si Hector Cruz sa kanilang bagong tahanan, 10 araw matapos ang kanilang kasal. Si Mia, 26 anyos, ay isang college graduate na nagtatrabaho bilang cosmetic sales lady sa isang malaking mall. Si Hector naman, 31 anyos, ay nagtatrabaho bilang site engineer at manager sa isang kilalang construction company. Nakakilala ang dalawa nang ipakilala silang kanilang orgmate noong kolehiyo at matapos ang 3 taong relasyon, nawi rin ito sa kasalan. Kinagabihan ng Mayo 25, bandang alas 11:00 ng gabi, katatapos lang kumain ng mag-asawa ng inorder nilang takeout at kasalukuyang nanonood ng telebisyon. Dahil weekend naman, nakpuyat ang dalawa habang nanonood ng pelikula. Nang pumatak ang alas 12:00 ng hating gabi, tumayo si Mia, kinuha ang itim na plastik ng basura at binuksan ang pinto. "Itatapon ko lang tong basura. Babalik din ako agad." Tumango lamang si Hector habang nakatutok ang paningin sa telebisyon. Ngunit lumipas ang 10 minuto. Hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Naging 20 minuto, hanggang naging kalahating oras. Nakaramdam ng kaba si Hector kaya lumabas siya upang sundan ito. Ang garbage room ay nasa pinakadulong ground floor ng condominium. Ngunit pagdating niya roon, walang tao. Inikot ni Hector ang buong paligid ng gusali habang hinahanap ang asawa. Dumaan din siya sa guardhouse, ngunit sinabi ng gwardiya na wala silang napansing lumabas. Pagsapit ng alas 1:30 ng madaling araw, tumawag na si Hector sa mga pulis. "Ang asawa ko po, lumabas lang para magtapon ng basura pero hindi na bumalik." Agad na rumesponde ang pulisya. Subalit, noong panahong iyon, iilan pa lamang ang CCTV o security cameras na nakakabit sa loob ng condominium. Tanging sa main gate at back gate lamang may nakatutok na kamera. Agad na ni-review ng mga pulis ang footage. Doon, may isang kakatuwang bagay silang napansin. Mula alas 11:00 gabi, wala ni isang babaeng lumabas mula sa main o back gate ng gusali. Ibig sabihin, nasa lupang condominium complex si Mia. Hinalugog ng pulis ang buong gusali. Mula basement parking hanggang roof deck, pati ang mahagdanan, pasilyo at bawat basurahan ay sinuri. Ngunit walang kahit anong bakas ni Mia. Ang mas nakapagtataka pa, maging ang plastik ng basura na dala niya ay hindi rin matakpuan. Makalipas ang 2 araw, sinimulan ngang pulisya ang matinding pag-imbestiga kay Hector. Ayon kasi sa estadistika, kapag nawawala ang isang tao, ang unang-unang nagiging suspek ay ang asawa nito. Ipinatawag si Hector sa presinto at magdamag na ininteroga. Tinanong siya kung anong nangyari noong gabing iyon, kung kamusta ang pagsasama nilang mag-asawa, at kung nagaway ba sila kani-kanina lang. Sinagot ni Hector ng buong katapatan ang lahat ng tanong. "Bagong kasal po kami. Hindi pa kami nag-away kahit minsan. At mahal na mahal ko ang asawa ko. Parang awa niyo na, hanapin niyo siya." Hinaluhog ng mga pulis ang condo unit ng mag-asawa upang alamin kung may bakas ng krimen sa loob. Mula sa banyo, kwarto, sala, pati na rin sa madrain at lababo ay masusing sinuri. Ngunit wala silang natakpuang kaduda-duda.
Nagsagawa rin silang luminol test. Ngunit walang nakitang bakas ng dugo. Kinumpirma rin ang alibi ni Hector. Noong gabing iyon, kumain silang mag-asawa ng fast food delivery. Napatunayan sa logbook at resibo na bandang alas 10:00 no gabi ay may dumating na delivery rider at si Hector mismo ang kumuha nito. At pagsapit nga hating gabi, lumabas ang kanyang misis. Sa napakaikling oras na iyon, imposibleng mapatay ni Hector ang asawa at maitago ang bangkay nito nang walang nakakapansin. Kung gayon, talagang may dumukot ba kay Mia nang lumabas siya para magtapon ng basura? O baka naman kusa siyang umalis? Sinimulang imbestigahan ng mga pulis ang mataong malapit kay Mia. Nagtungo sila sa mall kung saan siya nagtatrabaho. Pulos papuri ang narinig nila mula sa kanyang makatrabaho na siya raw ay mabait at masipag. Ngunit may isang kakaibang pahayag ang lumabas. Isang katrabaho niya, siya si Ignacio, ang maingat na nakwento sa mga pulis. Nitong mga nakaraang araw po, may palaging tumatawag kay Mia tuwing kinakausap niya sa cellphone. Napapansin kong namumutla at natatakot siya. Agad na kumuha nga phone records ang mga pulis. Napatunayan na sa loop ngang 1 linggo bago siya mawala. Nakatanggap siya ng 6 na tawag mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Tinunton ng mga pulis kung kanino nakapangalan ang numero. Ito ay pagmamayari ni Thomas Yap, isang 35 anyos na lalaki. Siya ay senior ni Mia nung sila ay nasa kolehiyo pa. Nang imbestigahan si Thomas, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Nagtapat daw ng nararamdaman si Thomas kay Mia noon sa college ngunit binastet siya nito. Kahit lumipas na ang ilang taon, hindi pa rin niya makalimutan si Mia kaya sinusubukan niya itong kontakin. Agad na ipinatawag si Thomas. Tinanong siya kung nasaan siya nung gabi nga, pakawala ni Mia at kung bakit siya tawag ng tawag. Nanginginig na sumagot si Thomas. Nalaman ko pong ikinasal na siya. Gusto ko lang sana siyang batiin at i-congratulate. Nung gabi pong nawala siya, nasa Cebu ako. Kinumpirma ngang pulisya ang alibi ni Thomas. Lumipad siya patungong Cebu para sa isang business trip nung hapon bago nawala si Mia at natulok siya sa isang hotel doon. Napatunayan ito ngang hotel booking at mga credit card resibo niya. Dahil dito, tinanggal si Thomas sa listahan ng mga suspek. Bumalik sa simula ang pulisya. Inimbestigahan din nila ang pamilya ni Mia. Ang tatay niyang si Tirso Santos, na may-ari ngang isang maliit na charinderya, at ang nanay niyang si Yolanda, na isang may bahay. May nakababatang kapatid na lalaki rin si Mia na si Sam, na 2 taon ang agwat sa kanya. Umiyak na nagmakaawa ang buong pamilya sa mga pulis na hanapin si Mia. Ngunit sa gitnang investigasyon, isa na namang kadudadudang bagay ang nadiskubre. 2 araw bago siya mawala, may record na nag-withdraw si Mia ng 40,000 piso mula sa kanyang bank account. Tinanong ng mga pulis si Hector, "May alam po ba kayo kung bakit naglabas ng ganito kalaking pera ang inyong misis?" Umiling si Hector, "Wala po akong alam. Hindi ko po alam kung para saan ang perang iyan." Sinubukan nga mga pulis na tuntunin kung saan napunta ang 40,000 piso. Ngunit mahirap hanapin ang bakas ng perang kinuhang cash. Para saan ginamit ni Mia ang pera? Ibinigay ba niya ito sa isang tao o naghanda siyang pera para lumayo? Samantala, nagpatuloy ang pag-iimbestiga sa mga nakatira sa kondominium. Tinanong isa-isa ang mga residente kung may narinig ba silang kakaibang ingay o may nakitang kahina-hinalang tao noong gabing iyon. Karamihan ay walang napansin. Ngunit isang residente na nakatira sa unit sa ibaba ngang mag-asawa ang nagbigay ngang kakaibang salaysay. Nung gabing yon po, banda sigurong alas 12:00 nating gabi, may narinig akong parang mabigat na bagay na kinakalatkat mula sa unit sa itaas namin. Tapos narinig ko rin na bumukas at sumara ang elevator. Muling nakaramdam ng kaba ang mapulis. Pwede kayang pinatay talaga ni Hector ang kanyang asawa at kinarga ang bangkay nito noong oras na iyon. Agad kinuha ng mga pulis ang CCTV footage mula sa loob ng elevator. Noong 2003, tanging sa loob lamang ng mga elevator may mga kamera bukod sa gate. Sinuri nga pulis ang footage mula alas 11:00 gabi hanggang madaling araw. At doon, bandang alas 12:10 madaling araw, may isang taong sumakay ng elevator mula sa 17th floor ang palapag kung saan nakatira sina Hector at Mia. Ang taong nasa video ay isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie at nakababa ang sombrero kaya hindi makita ang mukha. May buhat-buhat siyang isang malaking itim na duffel bag. Bumaba ang lalaki papunta sa basement parking. Nanlamig ang mapulis. Nasa loop kaya ngang bag na iyon ang katawan ni Mia. Agad nilang chinek ang CCTV sa basement parking.
Ngunit dalawa lang ang kamera doon at napakaraming blind spots. Pagkababang lalaki sa parking, nawala siya sa frame and camera. Makalipas ang 20 minuto, muli siyang lumitaw sa kamera ngunit wala na siyang dalang bag. Nasaan napunta ang bag? Muling ininteroga si Hector. Pinakita sa kanya ang video at tinanong kung kilala niya ang taong sumakay mula sa Panplans floor nung gabing iyon. Bakas ang pagkalito sa mukha ni Hector. Hindi po ako lumabas ng unit namin ng oras na yan. Hindi ko po kilala kung sino ang lalaking yan. Sinuri ng mga pulis ang pangangatawan ng lalaki sa video. Nasa 5.7, 175 cm, ang height nito at medyo payat. Si Hector ay nasa 5'11", 180 cm at maskulado ang katawan. Magkaibang-magkaiba ang kanilang bulto. Ibig sabihin, ibang tao ang salarin. Kinatok at inimbestigahan ng mga pulis ang lahat ng residente sa 15th floor. May 8 unit doon. Karamihan sa mga nakatira ay nagsabing natutulog na sila ng oras na iyon. Ngunit naging kaduda-duda ang katabing unit nina Hector isang binata na nangyanggalang Kevin C. Si Kevin A. 32 anyos, isang freelance graphic designer na nagtatrabaho lang sabay. Sinabi niya na mag-isa lang siya sa unit niya nung gabi ngang pagkawala. Nang tanungin kung siya ay gumamit ng elevator ng hating gabi, umiling si Kevin. Hindi po ako lumalabas kapag gabi. Hinaluhok ng mga pulis ang unit ni Kevin. Ngunit wala silang nakitang kahina-hinala. Nang sukatin ang height ni Kevin, napatunayang mas matangkat siya kumpara sa lalaking nasa CCTV. Tinanggal din si Kevin sa listahan ng mga suspek. Kung gayon, sino ang lalaking nasa video? Tinanong din nila ang mga residente sa ibang palapag kung may inaasahan ba silang bisita na umakyat sa 15th floor. Nong gabing iyon, ngunit walang makapagpatunay. Tila nauwi sa dead-endang investigasyon. May mga pahiwatig, pero hindi matukoy kung sino ang salarin. Muling kinausap ng pulisya ang mga security guard ng condominium. 2 guwardiya ang nagpapalitan ng shift dun. Ang day shift ay si Kuya Orly. At ang night shift ay si Kuya Isko. Si Kuya Isko, na nakaduti nang mawala si Mia, ay isang tahimik na lalaking nasa edad 50s. Iginiit niya sa mga pulis na wala siyang nakitang kakaiba noong gabing iyon. Nakrofing po ako bandang alas 12. Pero wala naman pong problema. 1 linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente at walang pegusat. Napilitan ang pulisyang bumalik sa pinakaumpisa ng kaso. Kinausap nila ang mga kaibigan ni Mia para alamin kung may kinakatakpo itong ibang tao na lingit sa kaalaman ng kanyang asawa. Ngunit pare-pareho ang sinabi ng mga kaibigan niya. Mahal na mahal ni Mia si Hector at masaya siya sa kanilang pag-isang dibdib. Subalit, may isang kaibigan si Mia noong college, si Trina Suarez, ang nagbitiw ng kakaibang pahayag. Bago po sila ikasal, may nabanggit sa akin si Mia. Parang may sumusunod-sunod daw sa kanya. Nagulat ang mga pulis. May stalker ba si Mia? Tumango si Trina. Sabi niya, kapag umuwi raw siya galing trabaho, pakiramdam niya may nakabuntot sa kanya. Pero pag lumilingon siya, wala naman daw tao. Kaya sabi ko baka guni-guni niya lang yon. Naisip ngang mga pulis na baka dinukot si Mia ang kanyang stalker. Binalikan nila ang mga CCTV mula sa mall na pinagtatrabahuhan nito at tinunton ang ruta niya pauwi. Dun, may isang nakakapanindig balahibong takpo silang nakita. 3 araw bago siya mawala. Palabas si Mia ngang mall at may isang lalaking sumusunod sa kanya mula sa malayo. Nakasuot ng itim na baseball cap ang lalaki. At nang pumasok si Mia sa istasyon ng MRT, sumunod ito sa kanya. Nakuha ng nga pulis ang CCTV mula sa MRT. Sumakay ang lalaki sa parehong bagon kung nasaan si Mia at bumaba sa parehong istasyon malapit sa kondo. Ngunit nang makapasok na si Mia sa main gate ng condominium complex, naglaho ang lalaki. Pinalaki at nilinaw ng nga pulis ang mukhang lalaki. Laking gulat nila nang makilala kung sino ito. Siya si Kenzo Navarro, 23 anyos, isang estudyanteng nagtatrabaho bilang part-timer sa isang 2-4-hour convenience store na nasa labas lang ng condo complex. Nag-aral siya sa kalapit na universidad at nagtatrabaho para masuportahan ang sarili. Agad na ipinatawag si Kenzo. Nong una, itinanggi niya ang lahat. Pauwi lang din po ako nun, nakataon lang na pareho kaming ang daan. Ngunit nang ipakita nga pulis ang ilang araw na footage kung saan nakasunod siya, umamin din si Kenzo. Opo, may gusto po ako sa kanya. Palagi po siyang bumibili sa convenience store namin
Ang ganda-ganda niya po kasi. Kaya minsan sinusundan ko siya. Pinigangang mga pulis si Kenzo at tinanong kung nasaan siya noong gabi ngang pakawala. Ayon kay Kenzo, nasa convenience store siya dahil duty niya noong gabing iyon. Night shift siya mula 6:00 p.m. hanggang 6:00 am ng susunod na araw. Kinumpirma itong nga pulis sa manager ng tindahan. Pinatunayan ng manager at ng CCTV ng tindahan na nandun nga si Kenzo noong gabing iyon at nagtatrabaho. Muli, tinanggal din si Kenzo sa listahan ng mga suspek. Labis na nadismaya ang nga pulis, may matibay na alibi ang lahat ng naging suspek. Sino nga ba talaga ang dumukot kay Mia? Sa kabilang banda, ang asawang si Hector ay araw-araw na nag-ikot sa paligid ng Makati, nagdidikit ng maka-flyers na may nakasulat na, "Missing. Pakitawagan po ako kung nakita niyo ang aking asawa." Laging mapula ang mata ni Hector at sobrang payat na dahil sa puyat at pag-aalala. Ngunit isang gabi, may isang kakaibang tawag siyang natanggap. Gabi ngang ika-10 araw simula nang mawala si Mia. Tumunok ang telepono mula sa isang private number. Pagkasagot ni Hector, isang boses ng lalaki ang naksalita. "Kung gusto mong makita ang asawa mo, pumunta ka sa bakanteng lot at kakahuyan sa likod ng Chondo mamayang alas 12:00 hating gabi. Pumunta ka ng mag-isa." Agad itong inireport ni Hector sa pulisya. Kumbinsido ang mga pulis na ang salarin ang tumawag kaya nakasa silanga isang operasyon. Pupunta si Hector ng mag-isa sa lugar habang ang manakasibilyang pulis ay magtatago sa paligid upang arestuhin ang suspek oras na magpakita ito. Kinabukasan, alas 11:50 ng gabi. Dumating si Hector sa papasok ng masukal na lote sa likod ng Chondo. Paminsan-minsan itong dinadaanan ng mga residente kapag umaga. Ngunit kapag gabi ay sobrang dilim at walang poste ng ilaw. Bitbit ang isang flashlight. Dahan-dahang naglakad si Hector sa kakahuyan. Sa likod ng mga puno, maingat na nagmamasid ang 5 pulis. Pumatak ang alas 12:00 hating gabi. Narating ni Hector ang gitnang bahaging lote kung saan may isang sementadong upuan na madalas tambayan kapag umaga. Lumingalinga si Hector ngunit walang tao. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto. Walang dumating. Biglang tumunog ang cellphone ni Hector. Ang parehong private number. Pagsagot niya, sinabing lalaki, "Tingnan mo sa ilalim ng upuan." Pagkatapos ay binaba ang tawag. Dali-daling yumuko si Hector at kinapa ang ilalim ng bench. May nakuha siyang isang maliit na nakaselyong plastik. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loop ay naroon ang wedding ring ni Mia. Napaluhod at naiyak na lamang si Hector. Agad na lumapit ang mga pulis at ginalugat ang buong paligid, ngunit wala na ang salarin. Alam kayang salarin na may kasama siyang mga pulis, ipinadala sa crime lab ang singsing. Ngunit walang nakuhang fingerprints o anumang ebidensya. Napakaingat ng salarin. Tinuntun ang signal nong tawag at nalaman nilang gumamit itong isang prepaid na burner phone malapit sa lugar ng kondo. Ngunit hindi malaman ang eksaktong lokasyon nito. Makalipas ang ilang araw, isa na namang kakaibang bagay ang nangyari. Nakatanggap ngang isang package ang mga magulang ni Mia via courier. Pagbukas nila, tumambat ang damit ni Mia yung mismong pink na t-shirt na suot niya nung gabing mawala siya. Nahimatay ang ina ni Mia nang makita ito. Tinunton ng pulis kung saan nanggaling ang package. Ipinadala ito mula sa isang branch ng courier service na malapit din sa Chondo. Ayon sa branch manager, isang lalaki ang nag-drop ng package. Ngunit hindi niya raw mamukhaan dahil nang i-check sa CCTV, nakasuot ng face mask at nakababa ang sombrero ng lalaki. Nagsimulang maniwala ang pulisya na posibleng buhay pa si Mia. Ang pagpapadalang singsing at damit ay posibleng paraan ngang salarin para patunayang hawak niya ang biktima ng buhay. Ngunit, bakit niya ito ginagawa? Wala naman siyang hinihinging ransom. Ano ang motibo sa pagpapadala ng mga gamit na ito? Samantala, unti-unting nabalot ng takot ang mga residente ng condominium. Kumalat ang balitang may nawawalang babae, kaya't iwas na iwas lumabas ang mababaeng residente kapag gabi. Nagpatawag ng meeting ang Homeowners Association at napagdesisyunang magdagdag ng security at magpakabit pa ng maraming CCTV. Sa mga panahong ito, may isang dating kaklase si Mia sa kolehiyo na pumunta sa presinto. Ibinunyak niya na nung college. Naging biktima si Mia ng sexual harassment mula sa isang propesor at kasalukuyan pa ring nagtuturo ang propesor na iyon sa universidad.
Agad na inimbestigahan ng mga pulis ang propesor. Si Professor Ibanez, 48 anyos, profesor sa Psychology Department kung saan nag-aral si Mia. Ayon sa impormasyon, naging estudyante ni Prof. Ibanez si Mia nung second year college ito. Ipinatawag siya sa presinto at tinanong tungkol sa relasyon niya kay Mia. Noong una, sinabi niyang hindi na niya maalala ang estudyante. Ngunit, nang banggitin ng mga pulis ang tungkol sa sexual harassment, namutla ang propesor. Misunderstanding lang po yon. Nirerespeto ko po ang mga estudyante ko. Nahanap ang pulisya ang iba pang estudyanteng nakakaalam sa issue. Isang estudyante ang nakpatunay na nakita niyang umiyak na lumabas si Mia mula sa opisina ni Prof. Ibanez. Simula raw nun, hindi na pumasok si Mia sa klase ng propesor. Ngunit hindi formal na nagreklamo si Mia at nanahimik na lamang. Marahil ay natakot na maapektuhan ang kanyang graduation. Tinanong ng mga pulis si Prof. Ibanez tungkol sa kanyang alibi nung gabing ang pakawala. Ayon sa kanya, nasa bahay lang siya kasama ang asawa at ang anak niyang high school. Kinumpirma itong kanyang asawa sa mga pulis. Subalit, nang suriin ng mga pulis ang plate number at sasakyan ni Prof. Ibanez sa mga road cameras, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Nung gabi ng Mayo 25, alas 11:00 gabi, nahagip ng kamera ang kotse ni Prof. Ibanez na dumadaan sa kalsada malapit sa kondominium ni Mia. Muling ipinatawag si Prof. Ibanez. Bakas ang kaba sa mukha nito. Nung gabi pong yon, pumunta ako sa BGC para makipagkita sa kaibigan ko. Totong napadaan ako malapit sa kondo na yon, pero hindi po ako pumasok doon. Pinuntahan nga pulis ang tinutukoy na kaibigan. Kinumpirma nga kaibigan na makasama nga silang nag-inuman sa BGC mula alas 11:00 gabi hanggang 1:00 madaling araw. Sa oras mismong pagkawala ni Mia, may kasama si Prof. Ibanez. Dahil sa matibay na alibi, tinanggal din ang propesor sa listahan ng mga suspek. Wala nang maisip ang mga pulis na pwedeng anggulo. Ang dami na nilang inimbestigahan, pero lahat ay may solidong alibi. Sino ba talaga ang salarin? Habang nangyayari ito, nagtungo sa presinto ang nakababatang kapatid ni Mia na si Sam Santos. May nakita raw siyang diary ng kanyang ate. Bago ikasal, nakatira pa si Mia sa bahay ng kanyang magulang at naiwan niya doon ang kanyang lumang diary. Binasa ng mapulis ang nilalaman nito. Nakasulat doon ang mga pang-araw-araw na nangyayari sa buhay ni Mia. Ngunit sa entry niya isang buwan bago ang kasal, may nakasulat na kakaiba. Nakita ko na naman siya ngayon. Parang palagi siyang nakabantay sa akin. Natatakot ako, pero hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. Kinumpirma nito na may nag-i-stalk nga kay Mia. Nagtaka ang pulis kung bakit hindi ito isinumbong ni Mia sa kanila o sa pamilya niya. Kilala kaya ni Mia kung sino ang taong ito? O naisip niya bang walang mangyayari kahit magsumbong siya? May isa pang entry na isinulat niya isang linggo bago siya ikasal. Dapat ko bang sabihin kay Hector? Pero baka mag-alala lang siya lalo na't malapit na ang kasal namin. Titisin ko na lang muna. Kapag nakasal at nakalipat na kami, magiging okay din ang lahat. Inilihim pala ito ni Mia maging sa kanyang asawa. Gamit ang diary bilang bagong basehan, muling nag-imbestiga ang pulisya. Sino ang taong nambubuntot kay Mia? Muli nilang inimbestigahan ang lahat ng lalaking nakapaligid sa kanyang mga katrabaho sa mall, mga residenteng Tondo, maging ang mabarista sa paboritong coffee shop ni Mia, ngunit wala silang natagpuang bakas ng stalking. Masyadong malinis kumilos ang taong sumusunod sa kanya. Samantala, unti-unti nang naubusan ng lakas si Hector. Nag-leave na siya sa trabaho at araw-araw pa ring naghahanap. Pinakiusapan na siyang kanyang magulang na sumuko na, ngunit ayaw niyang makinig. Buhay pa po ang asawa ko. Naniniwala ako. Hahanapin ko siya. Eksaktong isang buwan mula nang mawala si Mia. Nagdesisyon ang pulisya na muling halugugin ang basement parking ng Tondo dahil sa futek ng lalaking nakahudi na bumabarun. Sinuri nilang muli ang bawat sulok ng basement. At dun, sa isang nakatagong storage room sa dulong ng parking, may natuklasan silang kakaibang bagay. Ang storage room ay naglalaman ng mga lumang latangang pintura at mga kagamitan. Ngunit sa sahig, may nakapatong na isang itim na duffel bag. Agad itong binuksan ng mga pulis. Sa loob, natakpuan nila ang sapatos at cellphone ni Mia. Labis na nanlamig ang mga otoridad. Sa wakas, may nakuha na silang matibay na ebidensya.
Inalam agad ng mga pulis kung sino ang may hawak ng susi ng storage room na ito. Laking gulat nila nang malaman na ang kwartong ito ay pagmamay-ari ng admin office ng condominium at ito ang ginagamit ng mga security guard at janitor para itago ang mga panlinis nila. Agad na ipinatawag ang mga security guard na sina Kuya Orly, day shift, at Kuya Isko, night shift. Ininteroga silang dalawa. Si Kuya Orly, na nasa late 50s na, ay kilala bilang mabait at masipag na tao. Mahigit 10 taon na siyang guwardiya doon at malaki ang tiwala ng mga residente sa kanya. Nang tanungin tungkol sa storage room, sinabi niyang pumapasok siya doon minsan para kumuha ng walis at panlinis. Ngunit wala raw siyang nakitang itim na bag. Sumunod na ininteroga si Kuya Isko, nasa early 50s, na 3 taon pa lang nagtatrabaho sa Tondo. Siya ay tahimik at matipid magsalita. Pareho rin ang naging sagot niya. Nawala siyang nakitang itim na bag. Night shift po kasi ako. Kaya di ko masyadong alam kung anong nangyayari sa umaga. Hinalukay ng mga pulis ang background ng 2 guwardiya. Napakalinis ng record ni Kuya Orly. Ngunit si Kuya Isko, may record ito ng physical injury at nabiyan ng probation. 15 taon na ang nakakaraan dahil sa pakikipag-away nung lasing ito. Piniga ng mga pulis si Kuya Isko tungkol sa eksaktong nangyari noong gabing mawala si Mia. Sabi niya, nasa guardhouse lang daw siya at nag-ikot kada 1 oras. Pero nang hingin ang tiyak na oras, hindi niya masabi. Kinuha nga pulis ang logbook ng guardhouse. At dun, nakita nila ang butas. Walang nakasulat na record ng pagroving mula alas 12:00 hanggang 1:00 madaling araw. Bakit hindi siya nag-ikot noong oras na iyon? Pinilit na mga pulis na paaminin si Kuya Isko kung bakit wala siyang record. Pinagpapawisan itong sumagot, hindi ko po masyado tanda. Baka po nakatulog ako sa guardhouse ng mga oras na yon. Kumbinsido ang mga pulis na may itinatago ang guardiya. Ngunit wala silang direktang ebidensya. Para idiin siya sa krimen kaya, napilitan silang pakawalan ito. Dahil dito, muling natigil ang investigasyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting namatay ang atensyon ng media sa kaso. Araw-araw nagdarasal ang pamilya ni Mia na sanay makabalik pa siya. Lumipas ang 7 mahabang taon. Isang araw noong 2010, may tumawag sa istasyon ng pulis, isang lalaki na ayaw magpakilala. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, may alam po ako tungkol sa nawalang babae sa Tondo noong 2003. Ako po ang night guard sa kondo na yon noon. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang lalaki. Ito ay si Kuya Isko. 7 taon daw siyang binagabag ng kanyang konsensya at hindi na niya raw kaya magtatapat na siya habang umiyak. Isinalaysay niya ang nangyari noong gabing iyon, bandang alas 12:10 ngang madaling araw. Nagrofing si Kuya Isko pababa ng basement parking. Nakarinig siya ngang kakatwang ingay. Dahan-dahan siyang lumapit upang silipin. At doon, nasaksihan niya ang isang nakakagimbal na tagpo. Nakita niya ang building. Admin manager na si Sonny Reyes na may bitbit na malaking itim na bag at isinasakay ito sa trunk ng kanyang sasakyan. Si Sonny ay 45 anyos, mahigit 10 taon ng manager ng Tondo. Palakaibigan kaya't malaki ang tiwala sa kanyang mga residente. Ngunit noong gabing iyon, nahuli ni Isko ang kahina-hinalang kilos nito. Nang mapansin ni Sonny si Isko, lumapit ito sa kanya at inabutan siya ng 40,000 piso. Sa mahinang boses, binantaan niya ito. Wala kang nakita ngayong gabi. Isara mo yang bibig mo kundi hindi mo alam kung anong mangyayari sa pamilya mo. May 2 maliliit na anak na babae si Isko noon dahil sa matinding takot. Tinanggap niya ang pera at nanahimik sa loob ng 7 taon. Agad na tinunton ng mga pulis si Sonny Reyes. Nalaman nilang nag-resign ito 5 taon na ang nakakalipas at lumipat sa probinsya. Pinuntahan siya ng mga pulis at inaresto. Nang haluhugin ang bahay nito, nakita sa kanyang computer ang napakaraming litrato ni Mia. Si Sonny pala ang matagal nang nag-i-stalk kay Mia. Sa huli, umamin din si Sonny. Mula raw noong unang araw na lumipat si Mia, nabaliw na siya rito. Araw-araw niya itong pinagmamasdan at nang malamang ikakasal na ito, labis siyang nabigla at nagalit. Noong gabing bumaba si Mia para magtapon ng basura, nilinlang niya ito papunta sa basement parking at doon isinagawa ang krimen. Ang 40,000 pisong ibinigay niya sa guardiya, ayon sa investigasyon, kinuha rin niya iyon kay Mia.
Hinatulan ng korte si Sonny ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Para sa kasong pagpatay, si Kuya Isko naman ay kinasuhan ng obstruction of justice o pagtatago ng ebidensya, ngunit dahil sa kanyang pag-amin na nakatulong sa paglutas ng kaso, pinababa ang sentensya at binigyan na lamang siya ang probation. Inasikaso ni Hector ang burol at libing ng kanyang asawa, at hanggang ngayon ay nabubuhay siya habang inaalala ang alaala ni Mia. Napakaraming aral ang iniwan ng kasong ito. Paano kaya kung naglakas loob agad si Kuya Isko na magsabing ang totoo? Paano kung nagsumbong sana si Mia sa mga pulis tungkol sa stalking na nararanasan niya, naiwasan kaya ang malagim na trahedyang ito? Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Mangyaring ibahagi ang inyong mga salubin sa comment section. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel. Makita-kita po tayo sa susunod nating kwento. Maraming salamat po.